Okay, Genesis 24. Simulan po natin dito sa verse 1. Sa Bible po, maraming mga tipo ng mga simbolo, no? Maraming mga simbolo, maraming mga representations at kailangan maintindihan natin ito. Naalala ko po yung sinabi po ni dito po sa Genesis din, Genesis Exodus, yung kwento ni Joseph. Ngayon, si Joseph po, yung si Joseph na kabilanggo, si Paraon, nakanaginip siya ng mais. Tapos, ang tataba daw ng mga mais, 7. Pagkatapos nun, dumating daw yung mga papayat na mais, kinain ngayon yung matatabang mais, no? Sabi nga gano'n ang tawag kasi ron, so anong meaning nun? No? Tapos nakakita na naman siya ng 7 sa panaginip 7 matatabang baka. Pagkatapos nun, may dumating daw na 7 sobrang papayat na baka at kinain daw yung mga matatabang baka. Ano ibig sabihin nun? Ayaw ng Diyos sa mga matataba. Yun ba yun? Hindi. May meaning yun. Ngayon, may mga tao po na mayroon talagang parang gift ng naintindihan nila ibig sabihin ng mga ganun. Mayroong talagang gifted sa mga interpretations. Katulad si Perry Stone, kilala niyo ba yun? Lagi kong binabanggit ito kasi parang binigyan siya ng gift ng Diyos ng yung mga panaginip, mga simbolo, ganun. Pero hindi daw dumating sa kanya to malibang talagang hiniling niya. Kaya si Perry Stone, humingi siya talaga. Ngayon, ang galing ng niya, ng takbo ng isip niya. Na naintindihan niya yung mga ganito. Ngayon, si Daniel, ganun din, di ba? Pero yung time na hindi niya masyadong maintindihan, humingi na siya ng tulong sa Diyos. Ngayon, nagpadala si Lord ng isang anghel, si Gabriel, at pinaliwanag ang magiging history ng mundo. No? Pwede ba yun? Sinabi niya yung magiging history. Ang history kasi tapos na eh. Pero kasi sa paningin ng Diyos, tapos na lahat ito. Alam niyo ba na nakalagay sa Bible na ang demonyo tinalo na? Kumbaga parang ginano na ng Diyos at hinihintay na lang niya na ipatupad niyo yung pagkatalong yun. Okay. Dito po sa mundong ito, kapag hindi mo kasi nalaman itong mga ganitong mga bagay, anong kaligtasan na matatanggap mo? Dalawa lang ang pwede mong matamo dito sa mundo, which is very limited. Bakit? Ang dami niyan eh. Tapos dalawa lang. Ano yun? 1, kaligtasan. Kapag ikaw ay namatay, punta ka na ng langit. Hindi ka na dadaan ng impyerno, no? Or purgatorio. So, 1, maligtas ka. 2, maaaring ipag-pray mo, maiwasan, merong kakaroon ka ng kapangyarihan na ipag-pray yung mga taong maaksidente. Mapipigilan. So, maliban doon, optional na yung iba. Actually, options naman lang itong sinasabi ko sa inyo maliban sa kaligtasan. No, kasi kung hindi ka magpe-pray, matutuloy talaga yung aksidente ng tao. Pero hindi lang yun eh. Maliban doon sa dalawang yun, hanggang doon na lang. Hindi mo mararanasan ng kasaganahan at yung kagalingan. No? Ulitin ko po. Kung hindi mo alam yung mga bagay na sinasabi po ng Biblia, hindi mo mararanasan yung iba maliban sa ganyan. Pero tingnan niyo po, yung kaligtasan nakabase sa'yo. Tapos ang pangalawa, yung kaligtasan ng iba nakabase din sa'yo. Pero hanggang doon na lang. Alam niyo po, ang dami ko pong mga kakilala na ganito, na ang galing nila mag-pray sa iba pero namatay sila sa kahirapan. Talagang yung, excuse me po, yung ataon nila yung pinakamura. Sabi ko, bakit gano'n? No? Kasi hindi nila naabot yung mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos dahil sa hindi nga nila nalaman o natutunan. Ngayon, balik tayo rito. Sabi niya gano'n. Ito yung mga simbolo. Ano ibig sabihin nung sinabi ni Paraon na may 7 mapapayat tapos dumating yung mga 7 matataba at kinain, baliktad. 7 matataba at dumating yung 7 papayat at kinain. Sabi niya, magkakaroon ng susunod-sunod na 7 taon na kasaganahan. Pero after nito, darating ang 7 taon ng kahirapan. Sabi niya, suggestion ko sa iyo, mahal na Paraon, mag-assign ka ng isang tao na magmamanage nito. At habang masagana, 7 taon na yung kasaganahan, i-store natin, ipunin natin yung mga pagkain para pagdating ng 7 taon na kahirapan, alam niyo po ba, ang sinasabi po ng mga Bible scholars, itong kahirapan na to worldwide.
Hindi yung regional lang, parang ganito. Napansin nyo pa na sinasabi po ng balita sa Dagupan, usually, at pinakamainit. Doon lang yun. Sa Amerika. Hindi. Malamig pa rin doon. Sa North Pole, malamig pa rin. Pero ang sinasabi po ng Biblia, yung 7 taon na kahirapan na yan ay hindi lang sa Egypt, kung hindi worldwide. Apektado ang Israel. Wala pa namang Israel noon. Apektado ang buong paligid noon. At tingnan nyo, ang magmamanage nito ay si Joseph. Kaya isipin nyo na lang, anong klaseng training ang gagawin ng Diyos kay Joseph para maging matagumpay siya. Hindi lang kasi yung naging successful, kundi yung wise ka. Sino bibigyan mo ng pagkain? Sino hindi? No? Kailangan mo ng talino ron. Hindi yung, kasi dito pa naman sa mundo, uso ang corruption, di ba? Nababalitaan nga natin yan. Ngayon, yung paano kaya ite-train ng Diyos si Joseph para i-manage yung worldwide pandemic, worldwide na tagtuyot, worldwide na nakahirapan. Ngayon, meron tinatawag na time ng training. Si David ay hindi na lang basta isinugod kay Goliath, siya po ay tinrain. Saan siya tinrain? Tinrain siya sa pagpatay sa leon tsaka sa oso. Tinrain yung tapang niya. Nakukuha niyo mga kapatid. Napaka-tragic nga kakaibang kwento to Sino kalaban ni David? Si Goliath. Taga saan siya? Taga Marikina? Hindi. Taga saan siya? Pilistino. Kalaban ng Israel. Pero alam niyo ba, nung inaway siya ni Saul, kumampi siya sa kabila. Doon siya pumunta sa kabila. Ngayon, mahabang kwento ito. Pero, punta ngayon tayo rito sa mga simbolo na sinasabi ng Diyos. Ngayon, ang isang kwento po ng simbolo rito ay itong kay Abraham. Yung time na nagkaaroon siya ng anak pagkatapos mag-aasawa na. No? Time na mag-asawa. Ngayon, yung mga involved dito, maraming rito mga starring dito Ang isa rito, ang isa yung si Eleazar. No? Eleazar. Ito ay yung servant ni Abraham. Eleazar ang pangalan. Ngayon, itong inutusan niya na maghanap ng asawa. Isipin mo, hanapan mo ako ng asawa. Paano kung pag nagkita kayo nung mapapangasawa mo, hindi mo type? No? Anong gagawin mo? Ganyan. Noon kasi ano ba tawag dito yung kinokontrata. Kumpare, ganun. Ano anak mo? Lalaki. Anak ko, babae. Pwede bang pagdating ng araw, anong tawag sa ganun po? Pinagkasundo o yung pagkakasundo na tayong dalawa lang nag-usap, magulang, yung mga anak kaya, wala kayang say? Wala kayang, baka hindi niya type? Ganito, ganyan. Ngayon, may kinausap ako na isa pong, anong tawag dito? Hindu na nagpunta po rito sa Rema at nagkagusto sa isang pastor natin, no? Ngayon, nakipag-usap ako, nasabi kong ganon, bawal kasi sa amin mag-asawa ng hindi ka-religion nang hindi mo walang relasyon kay Lord. Pero palagi siya, umatin pa nga ng camp pag-isa Ewan ko, hindi naman invited, dumating sa Peniel, layo-layo, nakarating. Hindi siya Muslim, Hindu siya. Ngayon, talagang sinusundan niya, talagang uma-attend siya, talagang sumasali siya. Gusto nga ni Kuya Bert patanggapin ng tangs Kasi nga, nakarating sa Pinyel, pambihira. No? Di siya lang kakaibang itsura doon. Ngayon, bakit? Kasi siya lang ang mukhang Bombay, yung iba, yung mga taga-Rema, mukhang negro. No, okay. Ngayon, in-appreciate ko naman siya, pero alam niyo, sabi ko, you have to change religion. Sabi kong gano'n, kailangan magpalit ka kasi hindi ka tatanggapin itong pastora na to. Yan, ngayon yung pastora na, kaya in love na rin. Kaso, malakas ang conviction niya, hindi ko papatulan ang hindi ko kapananampalataya, sabi niya. Ngayon, sabi niya gano'n, I have a problem, sabi niya nung Hindu. Kasi siya ay engaged na. Sabi kong gano'n, engaged. Meron na raw siyang yung pinagkasunduan. Oo, yung arranged marriage na. Ngayon, sabi kong gano'n, paano yan? Yun ang problema niya. No?
Ngayon, sabi ko gano'n, di ba parang unfair yan? Ganito, ganyan. Eh, pagbakbakan ako ng Inglesan, eh, bugbog ako eh. Sabi kong gano'n, eh, paano kung ayaw mo yung babae? Paano kung ganito, gano'n? Eh, wala ka bang magagawa? Wala ka bang sariling personal choice na ganito, ganyan? Na bakit gano'n? Ngayon, sabi niya, hindi, pinaliwanag niya sa akin, doon ko lang naintindihan eh. Nasabi niya, yung arranged marriage, nung iba yung mga bata, minsan nga, hindi pa pinapanganak eh. At iba naman yung malaki na. Yung malaki na, ang ginagawa pala niya, sasabihin niya, no, halimbawa, nakita nung binata na maganda yung dalaga, kakausapin yung tatay niya. Yung tatay pala ang manliligaw. No? At pupunta rin sa magulang, hindi pala yung anak. Para bang yung anak, walang magawa. Na ito yung choice ng magulang mo, alam niyo, same pa rin yan hanggang ngayon sa mga Kristiyano. Ang Diyos ang namimili ng mapapangasawa natin o magiging kasama mo habang buhay. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, sasabihin pala ni nung tao no, na sabi niya, pa, gusto ko siya. Ngayon, yung papa niya ang makikipagkontrata, makikipagligawan doon sa, hindi doon sa anak, kundi doon sa magulang nung dalaga. So, ganun pala yan. Tapos, meron silang mga ganun-ganun na ano ba tawag na ganun? Downy yung ano ba tawag sa ganun? Yung sa damit, yung ano? Basta yun. Ngayon, sa paano? Nakipagkasundo na eh, ganito. Ngayon, pag hindi mo tuloy yan, kahiyaan na pala. Yun ang problema niya. Pero alam niyo, natuwa po ako dun sa sagot niya na sabi niya, hindi ako pwedeng mag-change ng religion. Kasi sabi niya gano'n, hindi ko pwedeng baguhin niya. Kasi pag binago ko yan, wala na ako integridad. Sabi ko, magandang katwiran to ah. Wala na daw siyang integridad na hindi na siya pwedeng pagkatiwalaan. Bakit? Nagbago na siya. Nakuha niyo mga kapatid. Sabi ko, ito magandang maborn again. Kasi bakit? Kahit na anong gawin bugbog rito, hindi siya magpabago kasi mawawalan siya ng integridad. Alam niyo mga kapatid, usually integridad nababayaran. Anong tawag doon? Corruption. Nalalagayan. Dito, sa pananampalataya natin, binabawal din ng Diyos yan. Alin? Yung nagpapalit ka ng integridad. Sabi niya, tiisin mo ang paghihirap na dadanasin mo sa loob ng 10 araw to the point of death. Yun ang pagtitiis na hinanap sa atin ng Panginoon, to the point of death. Hindi yung nahihirapan ka lang, nasasaktan ka lang, no. To the point of death, hanggang sa mamatay ka, yun ang hinahanap sa atin ng Diyos na integridad. Sabi niya, kung i-deny mo ko, kung itatanggi mo ko, tatanggi kita. So, nagulat ako doon sa ugali ng Hindu na yon, no? At sabi kong gano'n, sana mga Kristiyano, mga ganito, pero alam niyo, nakita ko eh. Alam ko naman eh, na yun din ang same na hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, hindi ako pwede makapag-change ng religion kasi hindi lang ako pwede pagkatiwalaan kasi pabago-bago ako. Sira na ang integridad ko. Yung nga lang, yung integridad niya, yun ang magdadala sa kanya sa impyerno. Amen. Kasi sinahanapan talaga ang lahat ng tao ng magbago. Magbago ng Panginoon, magpalit ng integridad na ang allegiance ko, yung pagkampi ko ay sa Diyos na. No? Hindi na sa diablo. Ngayon, pagka nandun ka na, stay ka na diyan. Kaya nga malabong maligtas yung taong pag ganun eh. Tinanggap niya si Jesus, walang integridad, bumalik na naman sa demonyo. Tinanggap niya ang ministry, pagkatapos iniwan ang ministry. Oh. Nakukuha niyo mga kapatid. Na ganun din ang Diyos. Ngayon, balik tayo rito sa pinag-usapan natin. Na ito, mag-aasawa na si Isaac ngayon. Sabi niya ganun, kinausap niya yung alipin niya, yung servant niya, no? Sabi niya sa verse 1, sabi niya gano'n, matandang-matanda na si Abraham at pinagpalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. No? Ipangako mo sa akin
sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. No? Ngayon, ang sinabi niya rito, ang mamimili ay yung servant. Sino ba? Eleazar. Ngayon ito, lumalabas po rito, itong simbolo na to, one, si Abraham, sinisimbolize niya ang Father God, ang Ama. Ngayon, si Isaac, sinisimbolo niya si Jesus. At si Eleazar, sinisimbolo niya ang Holy Spirit. Ang sinasabi rito, ang maghahanap ng mapapangasawa mo ay ang Holy Spirit. No? Sabi niya, nasa choice ng Holy Spirit yan. Ngayon, tingnan niyo po, no? Sabi niya ganon, kung ayaw mo, pumunta ka sa bayan kong, sa verse 4, pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Mga kamag-anak, ibig sabihin, do not be equally yoked with unbelievers. No, ibig sabihin, karelasyon mo sa Holy Spirit, yung dapat mo pangasawa, hindi ka pwedeng kaasawa unbeliever. Hindi ka pwedeng mag-asawa ng Hindu eh. Kaya nga, alam niyo po itong taong tinutukoy ko. Sabi niya gano'n, nahulog na ako doon sa Hindu na yun, pero sabi niya, hindi. Doon nga ako nakakita ng nandun tayo sa Peñel naka-makeup yung yung Hindu. May foundation dito. Sabi ko, parang ang pula nandito mo. Ganun, tinitingnan ko gano'n mababait sila. Nagbibigay pa nga ng advice sa akin na nung minsan minessage ko, sabi ko, how are you? Sabi niya ganito, hello Pastor Boy. Sabi niya ganito, I'm fine, thank you, ganito, ganyan, gano'n. Tapos sabi ko niya, love you. No? Parang mahilig kasi sila, di ba, paglalapit sila, kiss dito, kiss doon. Tapos, yung, di ba, parang mga, ngayon, malambing nga Sabi ko gano'n gusto sana kita para sa kanya Kasi ang problema mo, yung religion mo. Yan, sabi niya gano'n nalulungkot din siya. Pero sabi niya, pag iniwan ko kasi ito, mawala na ako integridad. Ang ganda ng pananaw niya, na hindi ito mababawi. Pero yung sa ugali niya yun ang magtutulak sa kanya sa kapamakan. Di ba? Ngayon, eto na, ang Holy Spirit ang mamimili at unless na ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, ang ending yan, ang mamimili ng buhay mo, ikaw, hindi ang Holy Spirit. Sayang. Ngayon, tingnan niyo po dito, sabi niya gano'n, kung ayaw mo, sabi niya gano'n, pumunta ka sa bayan kong tinubuan, verse 4, at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Itong part lang na ito, itong mga grupo lang ng mga taong ito, dito ka lang pwedeng mamili. Unbeliever, hindi pwede. Sa believer ka lang pwede. No? Nakukuha niyo mga kapatid. Kasi may nakalagay nga po, balikan ko yung do not be equally yoked with unbelievers. Tingnan niyo po, sabi niya gano'n, yung do not be equally yoked. Yung equally yoked ay pwede kasing magsama yung baka, tapos ang kapartner niya, donkey. No? Alam niyo naman yung donkey, asno. Ang kapartner niya, baka, tapos donkey. Ngayon, dahil hindi sila parehas, alam niyo, in-experiment nila yan Anong ibig sabihin niya? Pagsamahin nga natin yung donkey tsaka baboy, yung baka tsaka baboy, tapos yung baka tsaka donkey tsaka baboy, ganun. Alam niyo, dahil hindi sila parehas, yung araro lumiliko. Hindi sila maka-straight. Hindi katulad ng parehang baka, no? Straight ang takbo. Pero pag nilagyan nila ng donkey o baboy, ganun, naliko. So, ano mangyayari sa buhay mo? Talagang magkakaliko-liko. Bakit? Kasi magkaiba kayo ng pananampalataya. No? At yan ang kinabagsak ng pinaka-matalinong tao noong unang panahon. Sino yun? Si Solomon. Dahil kumuha siya ng mga asawa sa labas ng kanilang pananampalataya. Alam niyo, dumating ang time, meron po yung mga babae na sumasamba kay Molek. Alam niyo yung si Molek? Isa po siya doon sa mga Diyos-Diyosan na naghahain ng bata, ng sanggol. Ano yun? Yung parang baka yan, pagkatapos may pinto yung baka, no? Gagawa sila ng bakal na baka, may pinto yun tiyan, pagkatapos noon, paiinitan nila, di syempre, magbabagay yun, no? Yung bakal, tapos ilalagay yung baby doon.
dumating ang time, ginagawa na ni Solomon yun. Kasi sabi niya, kaya ko to. Kaya ko yan, kahit unbeliever yan. Kaya ko. Ano nangyari? Alam ng Diyos ang limitasyon ng tao. Sabi niya, hindi pwede. Do not be equal yoke. Paano? Wala nang maganda eh. Sa palagay mo lang yan. Kasi wala namang pangit talagang nilikha ang Diyos eh. Ang itsura po ng tao nakadepende sa nakatingin sa Kanya. Kaya nga, ang sabi niya rito, no, ang tinitingnan lang ng Diyos, yung puso ng tao, ano yun, malayo yung puso ng tao sa Diyos, talo ka na. Maring nagandahan ka ngayon, na make-upan eh, pero pag natanggal na make-up niya, lumabas na yung kasungitan niyan. Wala na. Para kang ilalagay ngayon dun sa tiyan ng baka. Sabi nga nung isang kakilala ko, sabi niya gano'n, ikaw alam ko lang ito eh. Bakit sabi kong gano'n? Kasi, alam mo, Pastor, minsan naiisip ko na meron kasi kami bathtub. Alam niyo yung bathtub? Lalagyan mo ng tubig, tapos tatampisaw yung tao doon sa loob, nakahiga. Sabi niya, minsan tinitingnan ko yung misis kong gano'n, gusto kong buhusan ng piranha yung bathtub eh. Habang nandun siya eh. Bakit? Kasi napalabas niya yung monster. Napalabas niya yung monster doon sa mister niya. Gusto mo ba ng gano'n? Na makasama mo sa buhay, palalabasin yung masama sa'yo. Na-develop yung monster, lumaki hanggang sa mamaya. Hindi ka naman dating ganyan ha. Ba't ganyan na ugali mo? Nagbago ka na. Dapat yung mapapangasawa ay yung mapapalabas yung anghel. O anghel naman ito may sungay lang. Ano to? Fallen angel. Hindi ganon. Ngayon, ang Holy Spirit lang ang nakakaalam kung paano yan. Kaya nga sabi niya gano'n, pumunta ka sa bayan na tinubuan ko at pumili ka sa aking mga kamag-anak at ng mapapangasawa ni Isaac. Kung ayaw mong sumama at nang mapipili ko, kung ayaw pong sumama nang mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Paano kayo sumama ng girl? Pwede bang si Isaac na lang ang pupunta? Ang sabi rito ni Abraham, hindi. Sabi niya gano'n. No? Aba, hindi. Nakalagay dito. Aba. May expression pag, aba. Na parang nagulay siya, sabi niya gano'n. Aba, hindi. Huwag mo papupuntahin doon si Isaac. Tugon ni Abraham. Ano ibig sabihin niya? Huwag mo papupuntahin doon. No, tayo ang tinawag ng Diyos na lumapit sa Kanya. Come unto me. Sabi niya gano'n. Huwag sino man lumalapit sa akin kailan. Sa totoo lang, kinatok na nga ng Holy Spirit yung puso natin eh. Pero hindi makakapasok si Jesus, hindi makakapunta si Jesus hanggat di tayo nagbubukas ng pinto. Nakuha niyo mga kapatid. Sabi niya, hindi. Kailangan yung babae ang pupunta. Parang awkward, di ba? Ganun. Pero hindi eh. Yan ang patakaran ng Diyos. Tayo yung hinahanap dito. Tayo yung hinahanap na mapapangasawa ni Jesus. Ano ibig sabihin nun? Tayo yung bride. No? Kaya nga babalikan niya yung kanyang kasintahan. At magkakaroon ng kasalan. Saan? Sa rapture. Sa langit magaganap ang kasalan. Nagigits yung mga kapatid. Kaya sabi niya gano'n, no? Kaya nga sabi ni Jesus maging matapat ka dahil babalikan kita. Ngayon, sumagot naman yung napanood ko sa TV. Sabi niya, huwag mo akong iiwanan ng pangako. Ayokong umasa. Hindi naman tao nangangako eh. Sino ba yung pelikula na yan na si Jericho Rosales ba yun? Tsaka, basta? Yun nata, kalam na alam ni Johnny. Nanood ka ba nun? Wala, para sino kasama mong nanood? Bata ka pa. Ako napilitan talaga ako. Magkakasama kami na. Sabi ko, itong panoorin natin, itong bakbakan. No, itong bugbugan, itong luwaan ng mata, tantaran. Sabi lang gano'n kasama ko, dito na lang gano'n. Siyempre, barkadahan kayo, di sumama ka. Nang makita kong gano'n, hindi ko makalimutan. Sabi kong gano'n, sabi ni Jericho Rosales, pupunta ako ng Maynila. Magtatrabaho ako, hanap ako ng kabuhayan, pagkatapos babalikan kita. Tapos bigla sabi nga si Christine Hermosa yun, sabi niya, huwag mo ko iwan ng pangako, ayaw kong umasa. No? Yung mga sakotang yung drama mo. Ito yung mata nito Sino inisip mo? So, ngayon, eto na, sabi niya gano'n linisan ko
Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking. Involved pala ang angels sa love life mo. No, masyado pang bata si Mayang eh. No? Involved pala ang mga angels whenever na mayroong pinagagawa ang Diyos na pangalan nito, Jasmine, sinabi ba ng angel sa iyo na si Johnny? Meron bang, kumbaga parang may nakita ka bang pakpak na gumaganon nung sinabi niya na si Johnny? No, dito, nakalagay dito, sabi niya, mauuna ang maanghel sa iyo. No, ire-ready yan. Kaya yung nakukuha niyo mga kapatid. Tingnan niyo na, napakahalaga pala ng love life. No? Napakahalaga nung sino yung iibigin mo. Sino yung gugustuhin mo. Kasi kung magkakamali ka, sasaktan ka lang. Ngayon, sabi niya, kung ayaw sumama ng napili mo, wala ka ng pananagutan sa akin, ngunit huwag mong papupuntahin ang anak ko doon. Sabi niya gano'n. Kaya inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng amo niyang si Abraham at nanumpang susundin ito. Naghanda ng 10 kamelyo ang alipin matapos nilang kargahan ang maraming pangregalo. Tingnan niyo, kapag para sa kaya itong mga regalong ito, ang dami nito eh. 10 kamelyo, naglakbay siya patungong Mesopotamia at sa lungsod na tinitirhan ni Nacor. Okay. Para kanino kaya ito regalong ito? Ba't ang dami niyang dala? Mag-abroad siya, dami niyang dala. Mga kapatid, dito kung galing ito, matagal na to eh. Kasi, unang-una, kapag kinakatok tayo ng Panginoon, no? Pag nililigawan na tayo ng Holy Spirit para kay Jesus, alam niyo mga kapatid, ang dami niyang regalo sa atin. Kasi kay Jesus, hindi ka na maghihirap eh. No? Kung matututunan mo lang siyang mahalin, kung tatanggapin mo lang siya, hindi ka na dadaan doon sa kahirapan ng kalooban. No? Meron sinasabi ang Panginoon dito, sabi niya, tatanggap ka ng regalo. Tapos ang isa pa rito, itong regalo kasing ito, ay nagsisimbolo ng kaya kitang buhayin. Kaya kitang buhayin. Kaya kitang suportahan. Hindi ka maghihirap sa akin. Anong sinasabi po ng Panginoon dito? Sabi niya, come unto me and I will give you rest. No? Magkakaroon ka ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Yung emosyon mo, yung isip mo hindi yung, ang hirap naman ito, ba't ito na pangasawa ko, mga ganun-ganun. No, hindi lang naman dun eh. Kundi sabi niya, kapag tinanggap mo ng Panginoon, magkakaroon ka ng kapahingahan sa iyong kaluluwa. May rest. Na parang ganito, sige, mandyan yung maniningil, o sige, may na-aksidente, o kaya sabihin natin, nasunog, ganito, nabagsak, nawasak, nasagasaan, ganito, ganyan. Andun yung kapayapaan na gagaling ako. Maayos din lahat yan. Nakuha niyo mga kapatid. No, na ano man daanan mo rin sa buhay, nandun po yung meron kang sandalan. At sinasabi po ng Diyos sa atin, nasabi niya gano'n, ang daming regalo na may bibigay sa iyo. Pinapakita niya na, kaya kitang suportahan, kaya kitang iligtas, kaya kitang bantayan, at pati yung pamilya mo, kung kayo mahirap, pati yung pamilya mo, makikinabag dito sa yaman na to. Kaya nga nag-aasawa iba eh, di ba? Yan na lang, mayaman eh. Oh, sige na. Mayaman eh, sige na. Tingnan nyo, boboto pa yung mga kamag-anak. Bakit? Kasi nga, makikinabang sila eh. Marami akong kayamanan. Sinasabi ng Diyos siya na kaya kitang buhayin. No? Kasi, si Satanas nag-offer din ng kayamanan. Tama po ba? Pero pinakita niya, mas mayaman ako. Amen? Ayan, tapos, hindi ko na po babasahin lahat ito, pero dumating ang time na ito na yung servant, ito na si Eleazar. Sabi niya, Panginoon, ganito na lang.
Dahil nakakita na, dumating na siya rin eh. Ang daming mga kababayan, sabi niya, sino rito? No? Pare-pares mga cute. Sino dito? Ito, si Ate Maribig. No? Kasi gaganda naman. Ngayon, sabi ni Eliasar, ganito na lang, Lord, sabi niya, hihingi ako ng tubig doon sa mga sumasalok na doon sa balon. Ngayon, pagka sinabi niyang pag humingi ako, Lord, yung pinili mo ay aalokin ako, bibigyan ako, hindi lang ako, pati yung kamelyo ko. 10 yan. Painumin mo isa-isa. Abay, kakaibang, ano ba tawag dito, kakaiba ng mga babae ito. No? Na napaka, anong ba tawag dun? Kasi pag ganito, May, painumin mo nga yung kamelyo ko, pakialam ko sa'yo. Baka sabihin ni May yun. Pero ito, yung talagang courteous. Anong mapaglilingkod ko? No? Yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Ano yun? Yung ugali na, sabi niya gano'n, kapag pinaglakad ka ng 1 kilometro, gawin mong 2. Kapag hiningi sa iyo ang damit mo, bigay mo pati kapote mo. Kapag hiningi ng Diyos sa iyo yan, lahat ibigay mo. Yun ang hinahanap niya na lingkod niya. Yun ang hinahanap niya na mapapangasawa niya. Nakukuha niyo mga kapatid, hindi yung, yan lang yan na lang, pwede na yan. Yung tingin-tingin na lang. Yung mga tira-tira na lang, yun na lang ibibigay ko kay Lord. Malabo yan. Bakit? Sa ugali pa lang. Merong hinahanap na ugali, hinahanap na karakter, may hinahanap na something sa'yo ang Diyos na pagdating sa gawain niya, hindi mo siya bibigyan ng tira-tira. Kung hindi, nakikita mo itong anong to, kung maglilinis nito, hindi nga ako tinulungan mo ngayon, bahala sila sa bayan, hindi ko rin naglilinisin yan. Ako, ayaw ng Diyos yun. Yung mga ugaling ganon. Hello? Kung baga, nagkakalinisan, ikaw nagmamanicure ng paa. Hoy, tumulong ka naman. Tapos sabihin natin, maarte ang Diyos. Baka tayo maarte. Hello po. Hindi maganda yung mga leader na hindi man lang matutong maglinis ng CR. Papaubaya sa miyembro. No? Minsan tinignan ko gano'n kumusta ang CR nyo? Bakit hindi ang batang dumi? Hinihintay ko po yung mga tagapaglinis Kailan mo hinihintay? 2 araw na po 2 araw na pala, ba't hindi mo linisan? Para bang hindi bagay sa akin yan. Dapat sa kanila lang, mga kapatid, ay ayaw na Diyos yung mga ganong ugali. 10 kamelyo? Alam niyo ba kung gaano karaming lalagay mo yung timba sa balon? Pagkatapos hihilahin mo yan. Hindi ko alam kung na-invento na yung ganon. No? Hihilahin mo yan. Pagkatapos ng 20 bucket ng tubig, sabi niya, 1 down, 9 to go. Kasi ang kamelyo, hindi umiinom yan. Lumalagok yan. Ha? Hindi ba dito linalagay daw yung tubig nila? Hindi ko alam kung totoo yun, pero marami ang pag uminom. At yun ang tatrabahuin ng simbahan at kung yung simbahan ay tamad. Pag yung simbahan hindi makahayaw, yung simbahan hindi, kapag ka yung nagigit siya mga kapatid, na mauna na kayo, pagod na ako, ayaw ng Panginoon yung ganun so nakukuha niyo. Hanggang sa dumating nakita niya isang babae, no, si Rebecca ang pangalan, at ang sabi niya, pwede bang makainom? Sabi niya, sige Ginoo, painumin ko kayo pati mga kamelyo niyo. Ala, ayan na. No? Nasagot na yung prayer. Dito ba sa halimbawa mag-aasawa ka, masasabi mo ba nasagot yung prayer mo sa kanya? O yung prayer lang niya nasagot sa'yo? Sabi nga yung 3 masasama daw na nagpunta ng impyerno. Lakad silang ganyan. Sabi niya gano'n anong gagawin natin? Maganda pala rito sa impyerno, sabi nung 3. Ngayon, sabi niya doon sa demonyos na pupunta. Dito sa impyerno, mag-aasawa ka pa rin. Bibigay ko sa iyo yung puntahan natin yung mapapangasawa niyo. Ala, yung unang nadatnan, sabi niya gano'n. Sabi niya, pare, kita mo ba yun? Yung babae, napakapangit. Sabi niya gano'n. Pagkatapos, naku, yak, nagagana, napakapangit itong babae ito. Pagkatapos sabi nung demonyo, sabi niya, ikaw, yan ang mapapangasawa mo habang buhay sa impyerno. Impyerno talaga itong buhay na ito. Bakit? Napunta sa kanya yung napakapangit na babae.
Pagkatapos na, huwag niyo kayo iwan dito, huwag niyo kayo iwan. Sabi niya gano'n. Tapos next, kinakabahan na yung dalawa. Meron na naman nadaanan ako, saksakan pa ng pangit. No, na sobrang pangit. Sabi niya, mas pangit pa rin sa ano. Bakit mas malala bang kasalanan ko? Bakit napakapangit itong binigay niyo sa akin? Gano'n, iniwan na siya, gano'n. Sabi niya, ilang papakasawa mo? Nagwawala siya. Sabi niya, impyerno talaga ito. Impyerno, nagsisisi na ako. Pero huli na ang lahat. Ngayon natakot na yung isa. Sabi niya, pangit, mas pangit. Baka yung pinakapangit ang may bibigay sa akin. Nung naglalakad na sila. Maya-maya, meron silang may natanaw yung last na kasama niya, isang babaeng saksakan naman ang ganda. No? Nasabi niya, impyerno ba ito? Parang langit itong nakikita ko. No? Pagkatapos, di lumapit sila, sabing gano'n nung demonyo, yan ang mapapangasawa mo na dito sa impyerno. Sabi niya, wow, ang ganda. Sabi niya gano'n, bakit gano'n? Yung isa, sobrang pangit. Yung pangalawa, sobrang pangit. Pati ito ang ganda. Akala ko ba impyerno to? Sabi niya, hindi, ikaw ang impyerno sa kanya. Tumawa naman kayo. No? So, asa na ba ako? Ba't mo nasa? Balik tayo kay Rebecca. Ngayon ito, nung naggawa na ni Rebecca yung ganito, isipin mo, ang tagal siguro painumin ng mga kamelyong ito. Ngayon, hinihintay lang ni Elizar, nagsisimbolize ng Holy Spirit na tapusin mo. May requirement ang Diyos. Itong mga regalong ito, di ko pa sinasabi sa iyo na para sa iyo to, pero may hinahanap ako sa iyo. Sabi niya gano'n. Bilang Holy Spirit, may hinahanap ang Diyos sa atin. Kung tayo ba ay matutuluyang mapapangasawa ng ating Panginoon. At nung natapos na ito, no, basahin niyo lang dahil kapos yung oras natin. Alam niyo, sabi niya gano'n, may tahanan ba sa inyo na pwede namin tirahan? May tahanan ba sa bahay niyo? May lugar ba sa bahay niyo na pwede namin tirahan? Yun. Masasabi ko na yun ang pinakatanging requirement. Si Lord ay pwede bang tumira sa atin? Oo, maaaring maging masipag ka. Maaaring pinili ka. Maaaring ikaw ang gusto. Gusto ka ng Panginoon. Pero sabi niya, may tahanan, may lugar ba sa bahay niyo na pwede namin tirahan? Yun yung pinaka mahuling tanong ng lingkod na si Elisa, nagsisimula sa Holy Spirit, pwede ba akong tumira sa iyo? Do not be equally yoked with unbelievers, kasi kung wala si Jesus sa kanya, huwag yun ang pipiliin mo. Pero ito ay sinisimbolize lang ng relasyon natin ng Diyos sa pakikipag-close natin sa kanya. Sabi niya, hindi lang 3 years ang pagiging born again. Hindi lang 15 years, hindi lang 20 years, kundi hanggang sa kabilang buhay. Ito ang gusto ko. Kaya nga, bakit di natin hayaan ang sarili natin na maging katulad din ng servant na liligawan natin ibang tao para kay Jesus? At sa camping na ito, ganitong gagawin natin. Aawitan natin ng harana, yung mga campers, yung mga believers. Magsasalita tayo sa kanila ng salita ng kaligtasan, relasyon ng habol ng Diyos, hindi religion. Ito ang trabaho natin. Dahil ako niyo mga kapatid, itong dahilan kung bakit napakahalaga ng soul winning natin. Itong dahilan kung bakit napakahalaga ng nung house to house natin. Ito yung dahilan kung bakit napakahalaga ng pagyaya natin, kasi doon maharana natin sila. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin, at mga taong pwede nating sabihan, ligawan para sa Panginoon, tayong binigyan ng trabaho ganun . Tingnan niyo po ito. Basahin niyo na lang po. Sabi niya, mayroong bang lugar sa bahay niyo na pwede naming tirahan?
Actually, ang titira kasi riyan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, He will make His abode. Sabi niya na dito siya mananahan. Ayan. Alam niyo, mayroon pong mga nagsasabi na bakit nilikha ng Diyos ang tao? Para meron siyang mahalin. Tama? Kasi naghahanap siya ng pamilya. Tama? Pero alam niyo, ang pinakamalalim po na paliwanag riyan, ba't nilikha niya ang tao para meron siyang titirahan? Gusto niyang tumira sa atin. No? Sabi niya, isang tabernakulo na hindi gawa ng kamay, kundi gawa ng Diyos. Alin yung heart natin. No? Kaya ngayon, tingnan niyo po, huwag po kayong mapapagod sa gawain. Very proud ako sa inyo. Masyado akong in love sa inyo na kahit wala ako rito, nagtutuloy itong gawain. Na alam ko, pagdadatnan ko, malinis, maayos. Kung ano man ang sira-sira, damage na gagawa ninyo, maraming salamat po ron. At yung pag-entertain nyo, pag-conduct nyo ng prayer meeting, Bible studies at service, music, kahit wala ako nagagawa ninyo, yan po ay ginagawa nyo sa Panginoon. So, maging ano po tayo, yung unang mga ugali po nating nakita ng Diyos nung nakipagrelasyon sa atin. Hahanapin ng Panginoon yan eh. No? Kaya yung pagpunta nyo sa Pateros, tapos babalik, yung sundo, hatid. Ay, minsan nakikita ko na si Grace, tsaka kahit si ano nga, pangalan ng ano, itong si Princess, sinahatid nyo, ganyan. Samantalang madali lang mag-tricycle. Alam nyo ba, nakalagay sa Biblia, yung pag-uwi ng mga tao, iniisip ni Jesus. Hindi lang yung pagpunta, pati yung pag-uwi nila sa bahay. So nakalagay sa Bible yan, nalala nyo nagpakain siya ng 12,000? Sabi niya, uuwi ang mga yan, wala pang kinain. Buti na lang tayo rito kumakain bago na mag-aalisan, no? Pero nasa isip ni Lord yung pag-uwi niya, gutom na yan, mga yan. Iniisip niya yung pag-uwi. Siyempre, pati yung pagpunta. Kaya ano po, yung malasakit niyo po na paghatid sundo, ganyan, alam ko na-appreciate ng Diyos yun. Kasi na-appreciate ko. No? Minsan si Ate Maribig nakasabay namin, si Ate Maribig sabi niya gano'n, dito na lang. Pero bakit may andun sa heart mo na, ihatid mo na sa bahay? Sabi Ate Maribig, hindi, dito na lang. Pero merong sa heart mo na, naalala ko noon si Grace eh. Kasi, alam niyo nakalagay sa Bible, kung kaya mong tumulong, huwag mong pagdamutan. Huwag mong i-hold. Huwag mong pigilan yung isang bagay kung kaya mo namang ibigay. Huwag mong pigilan yung tulong kung nasa kapangyarihan mo itong ibigay. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya, hindi natin matatapos ito. Pero ito po sila sabi ng Diyos sa atin. Sabi niya, may lugar ba sa inyo na pwede naming tirahan? Sino titira? Hindi lang naman si Eliezer eh. Pati ang ama, ang anak. At nung katapusan nito, nakita sila ni Isaac. Yun ang simbolo ng kukunin ka ng Holy Spirit. Kukunin ka ng Holy Spirit saan? Kung nasan si Jesus, nandun ka rin. In my Father's house are many mansions. Hindi ko kayo iiwanan ng ungulila. Kasi kung nasan ako, gusto ko, nandun din kayo. Kaya nga, kukunin ka ng Holy Spirit, magkikita kayo ni Isaac, ni Jesus. At doon ka natitira sa Kanya. Kukunin ka na niya. Papahiran niya sa Revelation. Sabi niya, papahiran niya yung mga luha mo. Yung mga hirap, sakit, mga kapighatian na dinaanan mo, sabi niya, papawiin niya. Katulad nga nung kay Jericho Rosales, bumalik siya. Nakuha niyo mga kapatid. Love story yun eh. Pero bago ginawa ng Pilipino, yung pelikulang yun, may kwento na ang Diyos sa atin at tayong gagawa ng love story natin. Payagan mo lang. Aming Diyos, Tuhay ay alay
manatili sa kalooban mo, Jesus, sambahin ang ngalan mo. Aming Diyos, aming Diyos, ay alay ko. Sige, tingin po kayo rito. Yung mga qualities na yun, nasabi niya, ganun, pahingi naman ng tubig. Mga kapatid, ang Holy Spirit may hingin sa atin. Hingi niya yung worship. May hingin ng Holy Spirit sa atin. May bibigay mo ba? Ngayon, hindi lang yun, pati yung mga kamelyo. Ibig sabihin, andun dapat yung sipag, no, na ipagawa ang pinapagawa ng Holy Spirit. Ayan, ngayon, tayo po yung magpe-pray para sa camping at may babasahin po ako sa inyo isang panaginip, no? Ito, kay April. I-stop muna, pakinggan niyo po ito, ha? Sabi niya, Pastor, may member po kami dito na umaattend po ng camp at nanaginip tungkol sa camp. So may member na nanaginip tungkol sa camp. May 6 months pa lang po talaga siya, Pastor, panganay, at alam po namin na may calling po siya. Pinaalam po namin sa magulang po kanina, pinayagan po siyang mag-camp. So baguhan lang ito. Ngayon, sabi niya, doon sa panaginip, may demonyo po doon sa anyo po siya ng babae. Tapos namimilit po siya na pumasok sa campsite. Ayoko pong pumayag kasi alam ko po na hindi siya totoong tao. Kundi kaya tinawag ko po yung mga pastor. Nakita ko po doon, si Pastor Boy po, kinakausap po nila yung babae. Tapos yung babae po, ayaw niya po talagang umalis. Bigla niya po akong hinila sa kamay. Hindi po ako makapagsalita. Tapos may nadampot po ako na cross. Nung tinapat ko sa kanya, tumawa lang po siya nang tumawa ng malakas. Tapos bigla pong nabasag yung cross na durog po, hinihila niya pa rin po ako. So may cross, ginano niya. Ano po nangyari? Natunaw lang, nabasag yung cross, hindi tumalab. Sabi niya, hindi na po natapos yung panaginip ko kasi nagising po ako, gawa po ng ingay ng mga nangangampanya. Nag-pray po ako agad. So ano ang ibig sabihin nito? Hindi naman yung cross talaga, kundi yung pangalan ni Jesus. Kasi bago to 6 months ito na nagpe-pray siya na akala niya yung cross ang pangontra.
Wala po akong alam na ano, na Dracula ngayon, o kaya yung demonyo, o kaya aswang na takot sa krus. Hindi. Takot siya doon sa krus sa loob natin. Doon kay Jesus na nasa loob natin. At kailangan mo palabasin yan. Kaya nga nagpe-pray tayo. Meron ba nagpe-pray na hawak-hawak tayo ng kamay tapos nagtitingin na, May nagagano na ba? Hindi. Pinalalabas ano. Pinapakawalan namin ang espiritu ng pagpapala, espiritu ng pananampalataya, espiritu ng kagalingan, lumalabas sa bibig. Kasi sabi niya gano'n sa pangalan kung magpapalayas kayo ng. So, mga hadlang ito eh. Mga masamang espiritu to na ang pagkaalam ko, may mga tao pong darating na may mga demonyong dala. So, may mga purposes. No? Ayaw natin pumayag. Nagpupumilit siya ng gugulo. Naalala ko po yung one time, hindi kasi nakarecord ito ng maayos eh. Nagsiservice po tayo doon sa Laguna, tandaan nyo? Doon sa saan nga ba yan? San Pablo. Biglang nagsiservice eh, biglang naposes lahat. Hindi naman lahat, pero sabay-sabay. Alam nyo, sabay-sabay ding umalis. Sabay-sabay dumating, sabay-sabay ding umalis. Sabi kong gano'n eh, bakit? Nilagyan ng microphone yung isang napoposes. Sabi niya lang, pinagplanuhan namin kayo. See? May plano pala sila. Tapos ang sabi niya gano'n, nag-prophesy, may prophecy, sabi niya, marami ang magbabackslide. So, ibig sabihin, tatanggap sa Panginoon, pero marami ang babackslide. Ano nangyari? Totoo naman. Madami nag-backslide. At, yun nga, pinagplanuhan namin kayo. So, sunod-sunod itong mga panaginip na ito, nakapost po sa Rema Pills yung iba di ko na pinapost. Kasi masyadong maiksi. Pero, ito po ang plano ng demonyo sa atin, guluhin yung camp, pasukan yung camp, para, alam niyo po, ang isang marka po ng hindi namin kinukwento eh, ang isang marka ng inaatakan ng demonyo, sakit ng ulo, habang nagsisermon. Pero paglalabas na yung tao, mawala yung sakit ng ulo. Pagpapasok, sasakit yung ulo. Paglalabas, mawala yung sakit ng ulo. Sakit ng lalamunan. Hindi makahinga. Sakit ng dibdib at masakit ang tiyan. Sinasabi ng medic sa akin noon, ang pinakamadalas daw na sakit sa camp ay sakit ng tiyan. Pero pagka hindi naman natin ng service, hindi susumpong yung sakit ng tiyan. Ano ibig sabihin nun? Marami pong mga tao, may dala talaga, may sapi na. Bago pa pumunta ng camp, may sapi na yung mga yan. Kagabi, ginising po ako ng isang kasama natin dahil meron po yung isang tao na, isang babae, 12 years old. Eh, nung na-expose sa anointing, nagbago. Tapos, ayan, nagme-message na sila kasi gusto na raw niyang patayin yung nanay niya. Eh, sabi ko, dati lang may sapi yan. Ayun lang, talagang may sapi nga dati. Kung hindi mo mapapalayas siya, buong buhay kasama niya yung bumubulong. At kung hindi natin lalabanan, matatalo tayo. No, gustong pumasok. Huwag tayong pumayag, kaya tayo. So, pagpe-pray natin ang camp, grupo tayong tiga-tigatlo. No, sige, tugtog ka lang, pag-pray po natin yung camp. No, mag-pray bawat isa, mag-bind tayo, palayasin natin ang demonyo.